Okay, I'm back. So, kung ikaw ay isang miyembro ng kabataan, Gen Z, Millennial, meron na nga ngayon parating Alpha Generation, at napakagulo ng panahon mo. Yung naguguluhan ka, yung parang sitwasyon ni Eman Atienza. Yung, saan ako magsisimula? Paano ko aayusin ang sarili ko o buhay ko? Kunyari, ang edad mo right now is 17 at ang dami mong tanong pero hindi mo mahanap ang sagot. Yun nga ang irony ng buhay ngayon eh. May social media, may internet, nanay ko po, information highway daw. Pero tingnan mo ang mga tao, sa sobrang dami ng alam, hindi alam kung ano totoo. Kakalungkot, di ba? Kaya yung, kaya yung anak ng Diyos, tapos nasa ganitong sitwasyon, sobra pasasalamat. Kahit ako grabe gratitude ko eh. Sa akin, kuhanin mo na lahat, wag lang faith ko. Dahil yung faith ko, relasyon ko sa Diyos yun. Naririnig ko siya. Ikaw, sa tagal mong nagso-social media, sa tagal mo nag-i-internet, naririnig mo boses ng Diyos? Nakakausap ka niya? Comfort ka niya? Dapat kinakausap ka niya dahil ginawa ka niya at mahal ka niya. Ang masakit na tanong is, anak ka ba niya? Kasi meron talaga mga tao, parang mga anak ng demonyo. Ugaling demonyo, utak demonyo. Ang mga goal sa buhay ay yumaman lang at maging korap. Yung yumaman lang kahit maging korap. Parang ganon. Ngari, hindi pa sila korap, pero naiisip nila, pera lang ang pinakamahalaga. Na meron ka lang halaga kung may pera ka. Hindi ako nagsimula sa Canada. Simula kay God. Nagsimula ako sa walang wala. Kaya nga, utos niya sa akin, bumalik ka ng school. At saka yung school na pinapasukan niya sa akin is Iris sa Cavite. Sobrang mura, parang walang tuition. Natatandaan ko, binayaran ko doon, ano lang eh. Parang 500 per semester. Hindi pa yun eh. Yung 500 na yun, may discount pa ako nun eh. Sabi, nung second semester, okay, matataas yung grade mo. Pabayaran mo na lang yung hindi na yung tuition. So, I don't know, parang ang binayad ko 200 something pesos. Nilagay ako ni God doon. Kasi nung time na yon, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Sabay-sabay nangyari. Nalugi yung business ko. Hindi na ako makabalik sa trabaho ko sa hiya dahil na-cancel yung wedding ko. Lahat na. Wala akong pera. Therefore, ang feeling ko, wala akong halaga. Dahil tinitreat ako na parang walang halaga dahil nawalan ako ng pera, hindi ako makapagbayad eh. Masakit yun. Kaya gets na gets ko kung ano yung feeling ng taong walang wala. Yung akala mo wala na talaga. Sabi ko kay Lord, pag ito walang solusyon, Lord, bukas wag mo na akong gisingin. Kasi merong sakit na, alam mo yun, sa sobrang lalim, para siyang 24/7, ayaw tumigil yung sakit. Hindi gets ng ibang tao yun eh. You feel so alone. Ang daming tao sa paligid mo, pero sa ang feeling mo, hindi ka mahalaga sa kanila. Ganun ang feeling ng heartbroken. Feeling alone. Wala kang masandalan. Pag sinubukan mong humingi ng tulong, walang binibigay sa'yo. So, paano ka magsisimula? Yun ang ginawa ko. Una muna sinabihan ko siya, kung ito ay wala ng solusyon, bukas wag muna akong gisingin.
So, nung nagising ako, that morning, sinabi ko sa kanya, dahil nagising ako today, ibig sabihin, merong pag-asa. So, sasandal ako sa'yo. Hahanapin kita ulit. Yung talagang totoong hanap na. Kasi akala ko noon, dahil nag-antioch ako, yun na, born again na ako. Hindi pa pala. Hindi pa, may levels pala yan. At pagka gusto ni God umakit yung level mo, idudukduk ka muna niya. I mean, hahayaan niya, hahayaan niya, hahayaan niyang danasin mo lahat ng masakit. Kasi yun lang ang way eh. Para sumigaw ka ng, Lord, tulong! Nasaan ka? So, nung ginawa ko yun, in my heart, naantay ko yung madaling araw para walang tao, para lahat sila tulog. Tanda ko yun, nasa GMA ako noon eh. Parang huling baraha ko na yun kasi nalugi nga ako. Tapos galing ako ng Kuwait, yung perang hawak-hawak ko, parang last money ko na yun. So, kinakailangan, mamili na ako kung anong gagawin ko doon sa perang yun. So, naisip ko, dahil sabi ni Lord, bumalik ka ng school. Okay, gagamitin ko tong perang to para makabalik ako sa school. Kasi naging complicated, kinakailangan ko pang kunin yung records ko sa women's. Sa dami ng pinasukan kong eskwelahan. Sipin mo naman, saka nakarinig, yung boss ko sa Time Magazine, pinapalitan yung aking kurso. Joyce, take something related to business. Kasi, magtatrabaho ka sa akin, gusto ko meron ka alam sa accounting, marketing. So, from AB Psychology, ginawa ko naman business. Tapos, dahil lumabas ako ng convent, pumasok naman ako ng women's para mag-aral ulit ng psychology. Hindi rin natapos yun dahil naging complicated. Akala ko noon, ano ba to? Walang direksyon. Yung pala way ni God yun. He touches our lives uniquely. Sa akin is, I went through a lot of struggles kasi gusto niya alam ko lahat. Gusto ko ma-experience mo maging executive, ma-experience mo maging entrepreneur, ma-experience mong marami at wala. Para pag nagsalita ka kahit kanino, meron ka alam. Kasi pag meron kang alam sa isang bagay, nyari, naging mahirap ka, alam mo ang feeling ng mahirap. Nung nakadanas ka ng maalwan na buhay, alam mo naging social, di ba? Those things, para sa iba, is parang ang hirap. Sa akin, naging exciting yun. Pero, that time na dumadanas ako ng struggles, hindi madali yun, ha? There were times talagang, panina ang question ko sa kanya, yung tipong, tama pa ba to? Ikaw pa ba to? I mean, am I at the right direction? Or, ayoko na. Kasi ano nga ako, weak ako, ayoko ng sobrang pain. Ang pain ng, yung mental pain, yung tinatawag na mental health issues, 24/7 yan. Every time gising ka, it bugs you. Kasi, hindi ko alam, demon pala yun. Spirit of darkness pala yun na talagang tinatarget kang masira. So, ang only solution to that is the name of Jesus. Tapos, nung naging born again ako, mas matindi yung itinuro sa akin na power. Use the blood of Jesus. Kasi yon, lumabas yun sa katawan niya to pay for your sins, to heal you, and to give you new life. Sabi mo, hindi ko yun alam. Hindi tinuturo masyado sa Catholic Church yun eh. Though until now, Catholic ako. Tapos nung ni-research ko, nasa teaching pala ng Catholic, hindi tinuturo dahil ang hirap ituro ng blood of Jesus pag wala kang conviction. Kinakala mo, experience mo yan. So, pagka grabe na yung sitwasyon ko, I will call on the blood. Kunyari, nagkaroon ako ng bato sa kidney. Alam mo ba kung makaka-experience ka ng pain ng bato sa kidney, kasing level ng nanganganak, ganun kasakit, excruciating, parang yung kumbaga merong napakatalas na bato, pumapasok dun sa laman mo, yun ang feeling. Ay talagang namumutla ako. Isang beses lang nangyari sa akin yun dahil talagang tinawag ko yung blood of Jesus.
Nung sinabi ko, Lord, I plead the blood of Jesus on my kidney, hindi na bumalik yung pain. Kasi talagang namumutla ako tsaka nasusuka. Ganong katindi yung pain. Umaabot ka sa pagsusuka. So, yung knowledge ko is more on experiential. Based on experiences. Kaya iba ako magturo. Minsan yung mga estudyante ko noon sa high school, natatawa ako eh. Kasi nag-volunteer ako sa DASMA. Tinanong ako eh, Ma'am, born again ka? Akala ko po, mga katikista katoliko lang. Sabi ko, Catholic ako. Akala mo, born again ako, Pentecostal ako kasi ang mga turo ko laging may Bible verses. Kasi gusto ko matuto silang magbuklat ng Bible. Na si God, yung kanyang presence, yung kanyang teaching, basically nasa Bible. So kung hindi ka nagbabasa ng Bible, He also speaks from the heart. Kung yung spirit mo ay buhay, if you were given His Spirit, nangyayari lang yun kung nag-repent ka na eh. So if you're like Eman, whatever generation you are, at hindi ka nakaka-experience ng kinakausap ka ni God, I am telling you, eto ang paraan. Una muna kinaalam maging seryoso ka. Tanungin mo yung sarili mo, kailangan ko ba talaga ng tulong? Oo naman, kung 24/7 na yung pain mo, no? Kanino ka tatakbo? At kung wala ka talagang kapera-pera na at bankrupt ka na or talagang nasira na buhay mo, adik ka or whatever, kung ano sitwasyon mo, alam ni God yun. Tawagin mo siya. Manap ka ng isang tahimik na lugar. Mas maganda nga sa gabi. And then tawagin mo siya. Lord, Jesus, hindi kita kilala. Hindi tayo close. Pero sabi nung babaeng yun sa internet, si Joyce, mahal mo daw ako. I need you, Lord. Ganun ka simple. Sabihin mo lang yun. Lord, I need you. Wala na akong ibang matatakbuhan. Ikaw lang. Tulungan mo ako. Please, reveal yourself to me. The end. Pagkatapos, huwag ka tumigil sa ganun. Siyempre, everyday. Hanggat hindi dumarating yung tulong mo. At hanggat hindi mo naririnig yung boses niya. But surrender your life to Him. Sabihin mo, pagod na ako. Ayoko na. Ikaw na lang. Yun lang yun. Basta sincere, may sagot. Ang key element is dapat sincere ka. Na talagang ibinibigay mo na ang buhay mo sa Kanya. Hindi kasi sa kikilos hanggat ikaw pa nang papatakbo ng buhay mo. Call on Jesus. He loves you and He cares. God bless you guys.